Pare, alam mo yung pakiramdam na parang ang tagal mo nang nakalayo sa isang lugar tapos bigla ka nalang hihilahin pabalik. Ganun ang nangyari sa akin. 42 years old na ako. Arkitekto dito sa BGC. Maayos ang buhay. Tahimik. Ang probinsya namin sa Quezon, yung San Isidro, parang panaginip na lang na malabo na ang mga detalye. Isang umaga, habang nagkakape at tinitingnan ng mga plano para sa isang bagong kondominium, tumunog ang telepono ko. Si Tita Elena, kapatid ni Mama. "Marco, wala na ang lola mo," sabi niya, basag ang boses. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ko. Si Lola Ines, 95 years old. Matagal na rin siyang may sakit, pero iba pa rin pala pag totoo na. Siyempre, sabi ko uuwi ako para sa burol. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga arrangement, may sinabi si tita na parang idinagdag lang, pabulong. Nga pala, mag-iingat kapag uwi mo rito ha. Nakatakas daw si Elias sa mental. Baka naglalakad-lakad kung saan. Elias? Yung pangalan pamilyar. Parang luma, maalikabok na libro na matagal mo nang hindi binubuklat. Sinong Elias, tita? Si Elias, yung anak ni Mang Cardo na taga-kabilang baryo. Yung pamilya nila, di ba may kwento dati yung mga matatanda? Hindi na niya dinugtungan. Pagkababa ko ng telepono, sinearch ko sa internet. May local news article nga. Elias Reyes, 45, escaped from San Isidro Psychiatric Ward. Considered unstable but not violent. May picture niya. Payat na lalaki. Lubog ang mga mata. Parang may tinitignan sa malayo na kami lang ang hindi nakikita. Pinatay ko ang laptop. Trabaho, burol, isang nakawalang pasyente. Walang koneksyon. Mga problema lang niyang isang araw na kailangang ayusin. Pero habang nag-iimpake ako ng damit, hindi ko maalis sa isip ko yung tingin ni Elias sa litrato. Parang may hinahanap siya. O may tinatakasan. Ang biyahe pabalik sa San Isidro, parang biyahe pabalik sa ibang panahon. Bawat kilometrong palayo sa Manila, unti-unting napapalitan ng ingay ng busina, ng tunog ng mga kuliglig. Nawawala ang mga building. Lumilitaw ang mga puno ng niyog at malalawak na palayan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng amoy na pamilyar pero ngayon ay banyaga. Amoy ng lumang kahoy, alikabok at bulaklak ng sampagita para sa patay. Nandoon si Lola, nakahimlay sa puting kabaong sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga kamag-anak na di ko na halos mamukhaan. Nakipagbeso-beso ako. Nakiramay. Sumagot sa mga tanong na, "Aba, ang laki mo na, Marco." At, "May asawa ka na ba?" Paulit-ulit, parang sirang plaka. Pero habang lumalalim ang gabi at isa-isang umuuwi ang mga tao, nagsimula yung kakaibang pakiramdam. Kami na lang ni na Tita Elena ang natira at ilang pinsan na naglalaro ng baraha para raw magbantay. Nauupo ako sa lumang silyang tumba-tumba ni Lola, yung paborito niya. Sa bawat ugoy, may maririnig kang mahinang lagitik mula sa sahig na kahoy. Doon ko unang naramdaman yung pakiramdam na may nanonood sa'yo. Tumingin ako sa bintanang nakabukas. Madilim sa labas. Taning liwanag lang mula sa poste ang nagbibigay hugis sa mga halaman sa hardin. Wala namang tao. Baka guni-guni ko lang, dala ng pagod at pagluluksa. Pero hindi nawala. Para siyang bigat sa hangin. Isang presensya sa gilid ng iyong paningin na kapag lilingunin mo, nawawala. Sinubukan kong baliwalain. Kumuha ako ng kape, pero pagbalik ko sa silya,
Sa bintanang yun ulit napako ang tingin ko. Parang may anino sa likod ng puno ng mangga. Isang aninong mas madilim pa kaysa sa gabi. Alam mo yung lamay sa probinsya? Di ba? Hindi lang yan tungkol sa pagluluksa. Social event yan. Dito lumalabas ang lahat ng chismis, ang mga real story daw, at ang mga kwentong hindi mo maririnig sa siyudad. Sa ikalawang gabi ng burol ni Lola, habang umiikot ang kape at biskwit, nagsimula ang mga bulungan. Kawawa naman si Aling Ines. Binawian din ang duhay. Oo nga, sana matahimik na siya. Narinig niyo ba yung balita? Si Ilyas, nakawala raw. Biglang tumahimik ang maliit na grupo ng mga matatanda sa sulok. Nagkatinginan sila. Isang matandang babae, si Aling Conching na kumadre ni Lola, ang nagpatuloy sa mas mahinang boses. Nako, sana naman huwag magpakita yun dito. Baka hinahanap niya yung panata. Panata? The vow. Narinig ko yung salitang yon at parang may kumalabit sa isang sulok ng isipan ko. Lumapit ako, kunwari kukuha pa ng biskwit. Ano pong panata, Aling Conching? Tanong ko, sinubukang maging kaswal. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya parang sinasabing, alam mo ang tinutukoy ko. Pero umiling lang siya. Naku iho, mga kwento lang ng matatanda. Huwag mo nang masyadong intindihin. Mga pamahiin lang. Pero huli na. Narinig ko na. Sa kabilang dulo ng sala, may nag-uusap naman tungkol kay Elias. Sabi ng isang pinsan ko, bago raw ito ipasok sa mental, palagi raw itong nakatayo sa tapat ng bahay namin tuwing dapit hapon, nakatingin lang sa bintana ng kwarto ni Lola. Hindi raw nagsasalita, nakatayo lang, parang poste, parang bantay. Nang may nagtanong kung bakit, ang sagot daw palagi ni Elias, naghihintay lang po ng sukli. Sukli, panata, Elias, Lola Ines. Mga piraso ng puzzle na hindi ko alam kung paano pagdudugtungin pero ramdam kong iisa lang ang larawan na binubuo. At sa gabing yon, habang nakatingin ulit ako sa bintana, alam kong hindi na lang yun simpleng pakiramdam. May nagbabantay nga at may hinihintay siya. Nang mailibing na si Lola, unti-unti nang umuwi ang mga kamag-anak. Nagpaalam ako sa trabaho na mag-i-extend ako ng 1 linggo para ayusin ang mga gamit sa bahay. Yun ang sinabi ko. Pero ang totoo, parang may pumipigil sa aking umalis. Parang may kailangan akong malaman bago ko iwanan ang lugar na to. Sa katahimikan ng bahay, mas lumakas ang mga tunog. Ang kaluskos ng butiki sa pader, ang lagitik ng bubong kapag umiinit, at iyong alulong ng aso sa malayo tuwing hating gabi. Dati para sa akin, ingay lang ang mga yun. Ngayon, parang may mensahe, may ibig sabihin. Isang hapon, habang nililinis ko ang lumang aparador ni Lola, nakita ko ang isang maliit na kahon ng musika. Yari sa Nara, may ukit ng bulaklak ng gumamela. Pagbukas ko, walang tunog. Sira na. Pero sa pagkakita ko pa lang dito, may biglang bumalik sa alaala ko. Bata pa ako, siguro mga 6 na taon. May sakit ako noon, mataas yung lagnat. Nakahiga ako sa kwarto ni Lola at kinakantahan niya ako. Hindi yung bahay kubo o leron-leron sinta. Iba yung himig, malungkot, at kakaiba yung lyrics. Hindi ko na matandaan lahat, pero may isang linya na tumatak sa isip ko. Huwag titingin sa bintana. Ang anino'y nag-aabang. May utang na di nabayaran. Dugo ang siyang kabayaran.
Don't look at the window. The shadow is waiting. There's a debt unpaid. Blood is the payment. Bigla akong kinilabutan. Isang awit pampatulog o isang babala? Naalala ko, pagkatapos ng kantang yon, palaging isinasara ni Lola ang lahat ng bintana kahit gaano kainit. Nilalagyan niya ng asin ang bawat sulok ng kwarto. Noon, akala ko laro lang, parte ng pag-aalaga niya. Ngayon, habang nakatayo ako sa parehong kwarto, matanda na, parang naiintindihan ko na. Hindi yun laro. Takot siya. May kinatatakutan si Lola na nasa labas lang ng bintana. Sa probinsya, ang brownout ay hindi if, kundi when. At sa ikalimang gabi ko sa San Isidro, nangyari na nga. Isang malakas na kulog, isang kisap ng ilaw, tapos kadiliman, katahimikan. Yung tipo ng katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Kinapa ko ang cellphone ko. Flashlight. Naghanap ako ng kandila at puspuro sa kusina. Buti na lang, laging handa si Lola sa mga ganito. Sa liwanag ng isang kandila, biglang lumiit ang mundo ko. Ang buong bahay ay naging isang maliit na isla ng nanginginig na liwanag na papaligiran ng dagat ng kadiliman. Bumalik ako sa sala. Umupo ulit ako sa silyang tumba-tumba. Ang anino ko sa pader, sumasayaw, lumalaki at lumiliit kasabay ng pag-uga ng apoy ng kandila. Nakakabighani, nakakatakot. Tapos may narinig ako, isang mahinang kaluskos sa labas, mula sa hardin. Baka pusa lang, sabi ko sa sarili ko. O isang sanga na nahulog. Pero sinundan yon ng isa pa, mas malapit. Tunog ng tuyong dahon na natatapakan, dahan-dahan, mainat. Nanigas ako, pinigil ko ang hininga ko. Ang tanging gumagalaw lang ay ang anino ko at ang apoy ng kandila. Tumingin ako sa direksyon ng bintana, yung bintana. At doon, sa gitna ng salamin, may nakita ako. Hindi to guni-guni, hindi to pakiramdam. Isang hugis, isang silhueta ng isang tao, nakatayo sa labas, nakatingin sa loob. Hindi ko makita ang muka, pero alam ko kung sino yon o kung ano yon. Payat, matangkad, parang sanga ng patay na puno. At habang nakatitig ako, dahan-dahan itong gumalaw. Itinaas ito ang isang kamay at idinikit ang palad sa salamin ng bintana. Walang tunog, pero para akong nakarinig ng isang sigaw sa loob ng isip ko. Sa isang iglap na puno ng takot ang buong sistema ko. Sumigaw ako, naitulak ko ang mesa na may kandila, namatay ang apoy. Total darkness. Naririnig ko lang ang sarili kong paghinga at ang malakas na kabog ng dibdib ko. At sa labas, isang mahinang tunog. Parang tawa o baka alulong lang ng hangin. Kinabukasan, paggising ko, masakit ang ulo ko at nanginginig pa rin ng mga kamay ko. Nagising ako sa sahig ng sala. Nagkunwari akong nadulas lang ako sa dilim. Ayokong aminin kahit sa sarili ko ang nakita ko. Pero hindi ko na kayang magpanggap. Hindi na to stress o pagluluksa. Mayroon talagang mali. Kailangan ko ng sagot at alam kong nasa bahay na to ang sagot. Nagsimula akong maghalungkat, hindi na para maglinis, kundi para mag-imbestiga. Binuksan ko lahat ng aparador, lahat ng kahon. Sa ilalim ng kama ni Lola,
may nakita akong isang malaki at mabigat na baul na gawa sa kamagong, nakakandado. Naghanap ako ng pwedeng pambukas, isang bareta. Sa ilang malalakas na pukpok, bumigay ang sira-sirang kandado. Pagbukas ko, sumalubong sa akin ang amoy ng naphthalene balls at lumang papel. Sa ibabaw, mga lumang damit at puting belo. Pero sa ilalim, may iba pa. May isang maliit na bungkus ng itim na buhok na tinalian ng pulang sinulid. May mga tuyong dahon ng laurel na nakasiksik sa isang lumang rosaryo. At may isang sobre na naninilaw na. Sa loob ng sobre, may litrato. Isang litrato ng dalawang tao, sepia-toned at kupas na. Isang batang Lola Ines, siguro mga 20 taon pa lang, at sa tabi niya, isang binatang lalaki na hindi ko kilala. Matikas, seryoso ang muka. Sa likod ng litrato, may sulat kamay, Isidro, 1946. Sa ilalim ng pangalan, may isa pang pangalan na mas maliit ang pagkakasulat, Elias. Hindi ang Elias na nakatakas. Siguro lolo niya. May isa pang papel sa sobre. Isang piraso lang ng papel na may sulat kamay ni Lola. Parang resibo. Isang buhay para sa isang buhay. Ang panata ay di dapat kalimutan. Kapag ang anino ay dumating upang maningil, ibigay ang nararapat. Ang bantay ay di titigil. Bantay. Watcher. Yun pala yun. Hindi lang siya basta nakatingin. Nagbabantay siya. At ang pamilya ni Elias, sila ang bantay. At ang pamilya ko, kami ang may utang. Dala ang litrato at ang sulat, pinuntahan ko si Tita Elena sa bahay niya sa kabilang kanto. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag ko sa mesa ang mga nahanap ko. Tita, ano to? Anong panata? Anong utang? Napabuntong hininga si Tita Elena. Tinitigan niya ang litrato at nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Akala ko kasama ng namatay ni inay ang kwentong yan. At ikinuwento niya sa akin ang lahat. Noong panahon ng hapon, ang lolo ko, si Lolo Isidro, ay tinamaan ng ligaw na bala. Agaw buhay. Dinala siya ni Lola Ines sa lahat ng doktor pero walang pag-asa. Sa desperasyon, lumapit siya sa isang kilalang albularyo sa baryo nila, si Lolo Elias, ang lalaki sa litrato at lolo ng Elias na nakatakas. Ang pamilya raw ni na Elias ay hindi lang basta albularyo. Sila raw ang mga tagapangalaga ng isang matandang espiritu o engkanto na nakatira sa dambuhalang puno ng balete sa dulo ng lupain namin. Gumawa ng kasunduan si Lola Ines. Ang buhay ni Lolo Isidro kapalit ng isang panata. Ang panata, habang buhay ang pamilya namin, isang lalaki mula sa bawat henerasyon ang magsisilbing kasama o alalay ng bantay ng puno. Hindi malinaw kung anong ibig sabihin nun. Mag-aalay ng dasal, mag-iiwan ng pagkain, o simpleng pagkilala lang sa espiritu. Isang simbolikong pagbabayad utang. Nailigtas si Lolo Isidro. At sa simula, tinupad ni Lola Ines ang panata. Pero nung namatay si Lolo Isidro sa katandaan at nang lumipat na sa Maynila ang papa ko, kinalimutan na ang lahat. Itinuring na pamahiin, kalokohan. Ang pamilya ni na Elias, sabi ni Tita, sila ang tagapagpatupad ng panata. Sila ang inaatasan ng kung ano man ang nasa punong yun para maningil. Ang lolo niya, ang orihinal na bantay. Ngayon, si Elias na. Sabi ng mga tao,
Nabaliw siya. Pero para sa akin, Marco, hindi siya baliw. Tinutupad niya lang ang tungkulin niya na ipinasa sa kanya. At ikaw ang sinisingil niya. Pagkatapos ng papa mo, ikaw na ang kasunod sa linya. Pag-uwi ko sa bahay, iba na ang tingin ko sa lahat ng bagay. Ang mga lumang pader parang may mga matang nakatingin. Ang sahig na kahoy parang may mga paang naglalakad. Ang hangin parang may bumubulong ng pangalan ko. Hindi na ako si Marco, ang arkitekto mula sa Maynila. Ako na si Marco, ang apo ni Ines, ang lalaking may utang. Ang takot ko, hindi na yung basta-bastang kaba. Naging isang malamig at mabigat na bagay ito sa loob ng dibdib ko. Isang bagay na may pangalang Elias at yung anino sa likod niya. Hindi na ako natulog ng gabing yun. Umupo lang ako sa dilim, nakikinig at hindi ako nabigo. Nagsimula ulit sa alulong ng aso, pero ngayon mas malapit, parang nasa bakuran lang namin. Sinundan yon ng tunog na alam kong hindi gawa ng hayop. Isang mahaba at malungkot na hagulgol, parang iyak ng isang taong pagod na, parang sigaw ng isang kaluluwang hindi matahimik. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Yung puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Sumilip ako sa maliit na siwang ng kurtina. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakatayo siya. Si Elias. Nakikita ko na siyang ng malinaw ngayon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Payat, gusgusin ng damit. Nakatingala siya sa bintana ng kwarto ni Lola. Hindi siya gumagalaw. Pero sa likod niya, sa paanan ng puno, may isa pang anino. Isang aninong hindi kanya. Mas matangkad, mas payat. Walang hugis, parang usok na nagkatawang tao. At habang nakatingin ako, yung anino ay dahan-dahang humiwalay sa puno at lumapit kay Elias. Parang inaakbayan siya, parang inaalo. Napaurong ako, napatakip lang bibig para pigilan ang sigaw. Hindi lang si Elias ang kalaban ko, hindi lang siya ang naniningil. Dalawa sila, isang taong pagod na at isang bagay na hindi napapagod. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon, nanginginig sa dilim. Inaasahan kong babasagin niya ang bintana, sisirain ang pinto, pero walang nangyari. Paglipas ng ilang minuto, sumilip ako ulit. Wala na sila. Parehong wala na si Elias at ang anino. Pero hindi ibig sabihin tapos na. Alam kong hindi pa. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga gamit para sana umalis na, kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta, may kumatok sa pinto. 3 marahan, magalang nakatok. Natigilan ako. Walang ibang tao sa bahay. Walang nag-text na kamag-anak na darating. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sumilip ako sa maliit na butas. Si Elias. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Hindi siya mukhang baliw. Hindi siya mukhang mapanganib. Mukha siyang pagod. Sobrang pagod. Ang mga mata niya na dati ay parang galit sa litrato, ngayon ay malungkot. Alam kong nandiyan ka, sabi niya sa mahinang boses. Halos pabulong. Hindi ako mananakit. Gusto ko lang makipag-usap. Ang utak kong galing sa syudad ay sumisigaw, tumawag ka ng pulis, delikado yan! Pero yung parte ng pagkatao ko na galing sa San Isidro, yung dugo na nananalaytay mula kay Lola Ines ay nagsasabing, buksan mo, harapin mo. Binuksan ko ang pinto. Pasensya na sa abala, hindi ko na kaya, pagod na ako. Ang sabi ng lolo ko, kapag kinalimutan ng may utang ang panata, ang bantay ang magiging bilangguro ng anino.
Araw-araw, gabi-gabi, naririnig ko siya. Nakikita ko siya. Sumusunod siya kahit saan ako magpunta. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi mo tinatanggap ang tungkulin mo. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko hindi ang isang halimaw kundi ang isang biktima. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng buhay mo. Ang kailangan lang ng anino ay pagkilala, isang alay, isang pangako. Tanggapin mo ang iyong pamana para pareho na tayong makalaya. Nakatayo kami ron. Dalawang lalaking isinumpa ng asaysayan. Ang pagpipilian ko ay malinaw. Ang rasyonal na mundo kung saan isa siyang pasyente na dapat ikulong o ang mundong ito kung saan ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa paniniwala ko. Hindi ako tumawag ng pulis. May sinabi sa akin si Elias na kailangan naming gawin isang ritual. Simple lang daw. Walang dugong dadanak, walang sakripisyo. Isang pag-aamin lang. Nang gabing yon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, naglakad kaming dalawa papunta sa dulo ng lupain kung saan nakatayo ang dambuhalang puno ng balete. Mas matanda pa ito sa bahay namin, mas matanda pa sa bayan ng San Isidro. Ang mga ugat nito ay parang malalaking ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga dahon nito kapag hinahanginan ay parang libu-libong boses na bumubulong. Sa paanan niyang puno, may isang bato na patag, parang natural na altar. Pinahinto ako ni Elias doon. Mula sa bulsa niya, kinuha niya ang dalawang bagay. Isang lumang sigarilyo na walang filter at isang maliit na baso. Ialay mo lang, sabi niya. Magsindi ka ng sigarilyo, ilagay mo sa bato. Maglagay ka ng kaunting alak o kahit tubig sa baso at sabihin mo lang, kinikilala kita. Tinatanggap ko ang aking bahagi. Magpahinga ka na. Ginawa ko. Nanginginig ang kamay kong sinindihan ang sigarilyo. Ang usok nito ay umakyat diretso pa itaas, hindi man lang ginagalaw ng hangin. Inilagay ko ang baso na may lamang tubig sa tabi nito. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa madilim na katawan ng puno. Kinikilala kita, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Tinatanggap ko ang aking bahagi. Nag-alinlangan ako, tapos idinugtong ko. Magpahinga ka na, bantay. Sa isang iglap, parang gumaan ang hangin. Ang mabigat na presensya na nararamdaman ko ng isang linggo ay biglang naglaho. Tumingin ako kay Elias. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Isang ngiti ng pagod pero malayang tao. Salamat, sabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa daan. Hindi na siya lumingon. Naiwan akong mag-isa sa harap ng puno ng balete. Akala ko, tapos na. Akala ko, malaya na rin ako. Pero habang nakatayo ako roon, may naramdaman akong bago. Hindi na yung takot. Isang pakiramdam ng pag-aali. Parang ang punong ito, ang lupang ito, ay naging bahagi ko. Bumalik ako sa lumang bahay. Umupo ako sa silyang tumba-tumba at tumingin sa bintana. Wala na ang anyo sa labas, pero ramdam ko siya. Hindi na bilang isang banta, kundi bilang isang kasama. Isang responsibilidad. Hindi na ako bumalik sa Maynila. Dito na ako. Inayos ko ang bahay ni Lola. Ako na ang nag-aalaga sa hardin. At bawat gabi,
Bago matulog, lumalabas ako at nag-iwan ng isang sigarilyo at isang basong tubig sa paanan ng matandang puno. Hindi na ako si Marco, ang arkitekto. Ako na ang tagapag-alaga ng isang lumang panata. Hindi na ako ang may utang. Ako na ang kabayaran. Hindi na ako ang binabantayan. Ako na ang nagbabantay.